guys, welcome to my YouTube channel. Malapit na mo. It's another day, it's another video naman tayo. Kaya may mag-post tayo sa YouTube. Talian natin guys. Behind resurrection. Ancient astronaut theorists say yes. And kitchen are clean. Yan. So, pakita ko sa inyo guys ang laking difference ng basement. Yan. Diba malaking changes. Wala naman masyadong papel sa floor. Yan. Dinala ng anak yung dalawang bag kasi isa-sort nila. Yan. Yan ang trabaho nila ng big. Hindi ko trabaho guys pero tinangan ko lang yung anak kasi nga they're very busy. Tapos they cannot be here all the time. So, ginawa ko na lang kahit hindi pwedeng, kasi hindi pwedeng mag-abuso yung mga pamilya. Pero, di no, walang katapos ng laundry. Kasi nakaihi yung matandang babae. Siguro nanaginip. So, nakaihi siya sa kanyang underwear. Nabasa yung pants niya. So naglaba ako ngayon. May dirty clothes naman yung matandang lalaki. So, isinama ko na lang para sabayan na. Kasi kahapon, naglaban ako kahapon. Ang dami ko nga nilaban kahapon. Ngayon, meron na naman. So, na-aksidente siya. It happens at night. Pero sabi ko naman ni ate na ako lang maglaba. So, at saka naghanap din ako ng trabaho guys kasi eventually magiging live-in to. Maawa man ako sa dalawang kasama ko na nawala ng trabaho. Kasi hindi naman pwede na tagda-3 araw din kami. Hindi naman yung pwede, hindi naman yung income. So, I know for sure na ako ang pagpipiliin kung ilang araw ang gusto ko. So, nagkaroon ako ng interview kahapon. Kagabi sa phone. Kausap ko yung anak. In my 36 years, sabi ko sa anak, mag-interview sa akin. Kasi panggabi In my 36 years, ngayon lang ako nakarinig sa caregiving job na monthly ang sahod. Parang Pilipinas ba? Tapos, ang ibabayad niya sa daytime at nighttime caregiver, 180 i-divide ng 2. Ano yan? Anong klaseng caregiving yan? My gosh. So, sabi ko, no, that's okay. Kasi ayoko namang ipilit yung sarili ko. Oo nga, libre ako ng night shift. Kasi akala ko, pwede din kami mag-split doon ng trabaho ng mga kasama ko dito. Kasama ang palad. Parang napakamurang magpresyo yung anak. Hindi na niya realize yun. Kaya, sabi ko sa kanya, I don't know kung sinong caregiver would accept that. Kasi yung $180 a day, noon pa yan, nung 5 years ago, nung nagtrabaho ako kay Pat. But at this time, mahal na talaga ang per hour. Mahal talaga ang per hour. Parang ginagawa niya, parang nung tingin niya, iwan ko talaga nung anak na yun. Baka din yun.
trying to save money para may maano pa sila sa papa nila. Kasi meron na daw silang na-hire na daytime caregiver. Oh no, nighttime caregiver. Pero if doesn't work, contact daw niya ako. Sabi ko, just give that to somebody. Kasi ang pinakamura talagang magtanggap ng trabaho is Polish. Polish talaga. Pero hindi naman quality itong trabaho kasi yung Polish, they're very good on cleaning but not being a caregiver. That I know. Kasi nakamit na ako ng ganun. Kaya hindi ko ipagpilit yung sarili ko na magtrabaho na parang insulto yung babayan. So ito, na-fold ko na. Gising na ang aking asawa. Nagkape na siya. Sana all. So, i-distribute na natin tong mga laundry sa ating mga amo. Yeah, ang laki ng changes, diba guys? Yung table na yon, ang dami kong natapon. While nasa store ang among lalaki. Kaya, ang dami kong natapon. Tapos, yung mga gamit niya sa kwarto niya na nasa floor, tinapon ko. Tinapon ko rin kasi kahit use na yung ginagamit sa dryer, yung downy na cloth, tinago din niya. Sabi ko, my gosh. So, ito ang mga damit ng lalaki. Pinupold ko yan. Walang lagyanan, walang kabinet ang asawa niya. Yung sa babae, itong closet na to, sa babae lahat. Yan. Pinupold ko na rin yung nasa baba. Kasi nung nag-start ako ng trabaho, ayan, pinupold ko na yan lahat. Sabi ko sa ano, pinupold ko na. Tapos, yung mga cabinet dito ay sa lalaki pala to, pero yung mga drawer ang asawa nila nag-iyak. So lahang kayo sinina ang babae, so wala tayong magawa dyan. Kaya ang gamit sa husband nasa bed. Ito ang bed ng aking among babae noon, nung pwede pa siyang umakyat dito. She tried the other day with the therapist umakyat, pero I told her, kaming mga caregiver, we only have limited na pwede namin gawin sa'yo kasi hindi kami physical therapy certified. So kung we go for safety, pag hindi komportable ang caregiver, hindi komportable yung caregiver sa mga ganap na, kasi pumunta siya sa taas, ang taas kaya niyan, tapos nakaano na siya, 33% lang yung lungs niya. Yeah, 30% lang function. Umakyat siya dito. Tapos may upuan na naghintay sa kanya. But still, he needs 2 people. Hindi ko yung magawa, no? Yun lang ang hindi ko pwedeng gawin. Kasi pag mayabo, agoy. Kana kita magpaalig-alig ta, magsip-sip tag sobra, agoy. Madisgrasya na ng itong tigulang. So, sinabi ko talaga. Pero alam mo, yung therapist, oh, you can do it.
can do it. Ano? Murang tagal ko na naging caregiver. Hindi talaga kami pwede sa mga intense na exercise. That I know. I know kung anong pwede, anong hindi pwede. Body in which to dwell. And if that body, if that vessel isn't properly maintained, that person could die. A second time. Naka-machine. Medicine. Hindi na yung paabrihan yung bintana. Hindi niya paabrihan. Basta sunny kayo. Kaya ma-fade ko no ang furniture o ang rug. Wala na snow. Mainit dahil. So, balik tayo sa ating presidential chair sa mga buhaya. So, yun lang ang aking ganap for today's video. Bukas ko na maglinis ng CR. Tinatamad ako ngayon. So, bye!